miyembro ng media at mamamayang Pilipino, mariin ko pong kinokondena ang pagyurak sa mga karapatang pagtao ni dating Congressman at Secretary Mike Defensor. Saksi po ko sa video kung saan kitang-kita po natin na pinipigil po ang ating mga miyembro ng media na makapanayam si Ginoong Defensor. Ito po ay hindi naaayon sa saligang batas. Ang isang taong bilanggo dahil sa isang warrant of arrest na hindi pa nakapagpiyansa ay dala pa rin po niya ang lahat ng kanyang mga karapatang pagtao. Kasama po rito ang nasasaad sa ating Bill of Rights sa saligang batas, ang Universal Declaration of Human Rights at ang International Covenant on Civil and Political Rights na international law. Ang pagpigil ng ating mga kapulisan na maghayag ng kanyang saloobin si Ginoong Defensor ay isang malaking paglabag dito. Si Laila de Lima nga po, sa buong 6 na taon, more or less, na siya'y nakatiit araw-araw, may sinasabi sa mga social media post niya. Malimit interviewin ng media pagkatapos magkaroon ng hearing. Bakit iba ang standard kapag kalaban ng pamahalaan? Bakit iba ang standard kay Representative Mike Defensor? Hindi po tama yan. At kapag hindi po nila itinigil yan, alam niyo po, lalo pong magagalit ang ating mga mamamayan. And tignan po natin kung anong mangyayari. Maraming salamat po. Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang saligang batas, mabuhay ang rule of law. Makukulong na po. Malamang sa malamang makukulong po yung BJMP guard dahil sa ginawa niya. Ha? Ang kapal ng mukha niya eh. Dahil sa ginawa niya kay Mike Defensor. Akala niya makakalusot siya dito. Hindi siya makakalusot dito. Di ba? Mananagot po siya dito, mga kaibigan. Akala niya hindi siya mananagot dito. Ayan po, basahin po natin ha. Wait lang. Hindi maaring gamitin ang kustodiya bilang paraan upang patahimikin ng isang tao. Okay? Sabi po dito, mariing kinundina ni Attorney Ferdy Topacio ang umano'y pagpigil kay dating Congressman Mike Defensor na makapagsalita sa media habang nasa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP. Constitutional rights ni Defensor ni Yurakan. Hindi maaring gamitin ang kustodiya bilang paraan upang patahimikan ng isang tao, pahayag ni Topacio. Ayon kay Topacio, nanatili ang mga karapatang pantao ni Defensor. Ang isang taong bilanggo dahil sa isang warrant of arrest na hindi na nakapagpiyansa ay dala pa rin po siya ng lahat ng kanyang mga karapatang pantao. Tinukoy niya ang mga karapatang nakapaloob sa Bill of Rights ng Konstitusyon. Gayon din ang Universal Declaration of Human Rights at International Covenant on Civil and Political Rights. Ginit pa ng abogado, malaki ang paglabag umano ng pagpigil kay Defensor na may pahayag ang kanyang saloobin. Kinumpirma rin ni Topacio ang sitwasyon kay dating Senator Laila de Lima na ayon sa kanya ay nakapaglabas ng mga pahayag sa social media na ini-interview pa ng media habang nakadetain. Bakit iba ang standard kapag kalaban ng pamahalaan? Bakit iba ang standard kay former Representative Mike Defensor? Yan ang tanong. Nagbabala si Topacio na maaring lalong magalit ang publiko kung magpapatuloy umano ang ganitong pagtrato. Hindi po tama yan at kapag hindi po nila itinigil yan, alam nyo po, lalo po magagalit ang ating mga mamayan. Sa huli na nawagan siyang igalang ang kalayaan, saligang batas at rule of law. Kasi nga, wala po silang galang guys sa batas. Diba? Masyado silang nagbibendalo. Meron palang statement si Attorney Topacio. Wait lang i-ano po natin guys. May update pala tayo may update po tayo kay Mike Defensor. Kakasuhan na po guys, no, 'di ba? Kakasuhan na po yata yung BJMP guard. Yung nanapak po, no? Ito po, basahin po natin guys. Attorney Topacio. May update po siya kay Mike Defensor. Total, wala naman tayong pasok bukas, no? Weekend. So ito po, mag-extend lang tayo ng konti, no? Nakalimutan ko palang basahin ito.
Update po tayo ha, update kay Mike Defensor. Ang sabi po dito mga kaibigan, constitutional rights ni Mike Defensor ni Yurakan. Yan ha, mayroon po siyang constitutional rights. Nako, yari po sila dito guys. Ha? Mga kaibigan, si Attorney Topacio guys, meron po siyang matinding babala. Pag hindi po sila tumigil sa kanilang ginagawa, talaga may mangyayari dyan. Di ba? Kasi grabe ng paglabag eh. Parang binababoy na po nila ang binababoy po nila ang karapatang pangtao, binababoy nila ang konstitusyon natin, constitutional rights, no? Niyurakan nila guys ang human karapatan po ni dating Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor. Talagang grabe na po ang kanilang ginawa. Dapat talaga masampulan yung BGMP guard na yan. Dapat makulong yan. Dapat ikulong nila para makita ng mga tao na bawal yung ginawa niya. Kasi hindi pwedeng konsintihin nila yan. Magkakagulo talaga yan. Di ba? Paano pag gagawin nila sa iba yan? Sa ibang mga... Kung kaya nilang gawin yan sa isang personality na katulad po ni dating Congressman Mike Defensor, maaring pwede rin gawin yan sa ibang mga ordinaryong Pilipino na katulad natin. 'Di ba? Baka mamaya meron pala sila mga secret na na binubugbog ka pala, no? Hindi natin alam ha, hindi natin alam. Pwede po mangyari 'yon kasi kung kaya nilang gawin kay Mike Defensor yan, maaring pwede nilang gawin yan sa mga ordinaryong Pilipino katulad natin. So, magkakaroon po ito ng chilling effect. Delikado yan. Na para bagang sila na po talaga ang batas. Tandaan nyo guys, kahit ikaw ay nakakulong, sabi nga ni Topacio, kaya nga ang tawag sa iyo PDL eh. Diba? Dati hindi naman PDL, ang tawag sa iyo preso. Ang tawag sa iyo dati bilanggo, pero ngayon hindi na po tinatawag na preso o hindi na tinatawag na bilanggo. Ang tinatawag ngayon, bago ng pangalan nila ngayon, PDL na. Bakit PDL? Kasi people deprived of liberty. Ibig sabihin, hindi po lahat ng nakakulong guys ay may kasalanan. Hindi lahat ng nakakulong ay guilty. Diba? Or convicted. Hindi po. Mali po yung perception ng mga bangag, mga dilawan, mga pinglawan, itong si Saba Queen, sila si Virus. Mali yung mga perception nila. 'Di ba? Mini-mislead nila ang tao. Na porkit nakakulong ka, may kasalanan ka na, hindi pa. Kaya nga may trial eh. Kaya nga may hearing. No. Pero for the net, hindi ba pala napatunayan bakit nakakulong? Kasi nga kaya ka kinukulong mga kaibigan para hindi mo maimpluwensyahan ng kaso. Ganun yan. Pero syempre guys, mali pa rin yung ginawa nila kasi si Marcoleta po ay isang senador. Ibinoto siya ng taong bayan. Dapat hindi na lang siya kinulong kasi may edad na siya eh. Di ba? Pwede naman siyang umattend sa hearing. Hindi naman siya magtatago katulad ni Bato. Ay si Bato naman kasi iba yun sa kanya, warrant of arrest ng ICC yun. Diba? Marisa Miranda, isa si Mike Defensor ang nagtatanggol sa ating mga Pilipino nga walang awa ang mga hype na yan. Kaya po, Marisa Miranda, oo, di ba? Tapos yan ang ginagawa nila ngayon. Pag ikaw ay isang kritiko, maingay ka, ikukulong ka. Pag ikaw ay nakikipaglaban sa katotohanan, sinasabi mo lang naman kung anong dapat, ikukulong ka. Kaya yung iba ayaw na lumabas eh. 'Di ba? Yung iba nagtatago na lang. Yung iba ginagamit na lang nila yung social media o kaya nagla-live na lang sila yung mga ibang personality. Ibis na lalabas sila, mananawagan sila, hindi na. Dito na lang sila sa social media kasi pag lumabas ka, hulihin ka eh. 'Di ba? At least kung sa social media ka, pwede ka magtago. 'Di ba? Kaya karamihan ngayon social media na lang. Kasi pag lumabas ka ba, may damputin ka pa dyan. Sana kung dadamputin ka, may pera ka, may pampiyansa ka.
Eh kung dadamputin ka na lang dyan, wala kang pera, wala kang pampensa, walang pagkain yung pamilya mo, anong gagawin mo? Eh di yari ka. Eh sana kung ipiansa ka ng sinusuportahan mo. Eh kung hindi, walang pakialam sa'yo, o di yari ka. Di ba? Yan ang reality. Kaya yung iba hindi na lumalabas. Imelda Aquino, buhat na naging Pangulo si Pilipinas si Bangag, Bongbong Marcos Jr., wala nang tamang batas. Opo, tama po yan, Imelda Aquino, kasi nga mahilig sila magbendalo. Mahilig sila magbendalo. Yun talaga ang katotohanan dyan. Na-master na nila yung bendalo, na-master na nila. Opo, Imelda Aquino, tama yan. Oo, tama yan.